Ayon sa mga eksperto, ang iyong birth month ay nakakapagsabi ng mga bagay ukol sa kalusugan at personalidad ng isang tao. Naniniwala ka ba na ang mga planeta ay nakaka-impluwensya sa ating buhay? Pero paano ito nangyayari? Ano-ano mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin ng mga tao sa ganitong buwan? Susubukan natin itong sagutin lahat at sa huli, magbibigay ako ng isang nakaka-intrigang bonus. Masaya ka ba sa trabaho mo ngayon? O nararamdaman mong may mali dito at hindi ito ang dapat mong ginagawa? Panoorin ang bidyong ito at alamin kung anong trabaho ang bagay sa'yo depende sa iyong birth month. Huwag kalimutang mag-subscribe mga kapakbet at i-click ang notification bell para maging updated palagi. Bakit nga ba nakaka-impluwensya ang birth month sa iyo? Ayon sa mga eksperto, ang mga babae ay nakakakuha ng iba't ibang level ng solar light. Nakakaapekto din ang birth month sa level ng dopamine at serotonin sa ating katawan. Ang mga ito ay mahalaga dahil ang mga ito ay may kinalaman sa pagiging masayahin at pagkakaroon ng good mood ng isang tao. Ngayon, tingnan natin ang relasyon ng birth month sa mga sakit na konektado sa mga ito. Una, buwan ng Enero. Sa mga taong pinanganak sa taglamig ay kilala bilang mga hindi matitimpi na tao. Sila ay short-tempered, hindi gaya sa pinanganak sa ibang season. Madalas, nagkakaroon ng sakit na may kinalaman sa sikmura gaya ng gastric ulcers, constipation, at atake sa puso at migraines. Muscle pains naman sa mga kalalakihan at menopausal problems naman para sa mga kababaihan. Pero, ang mga lalaking ipinanganak ng Enero ay nagkakaroon ng thyroid problems nang hindi hihigit sa 3 beses gaya sa mga taong pinanganak ng Setyembre. Pangalawa, buwan ng Pebrero. Ang mga taong pinanganak ng Pebrero ay kilala sa pagiging makatuwid. Kaya, kung ayaw mo makarinig ng totoo tungkol sa bago mong gupit, huwag mo silang tanungin. Kilala din sila bilang mga misteryosong mga tao. Ayon sa mga eksperto, mas kilala sila sa katagang less you say, the better. Ang mga pinanganak ng Pebrero ay dapat maging handa sa mga sakit na may kinalaman sa thyroid glands, rheuma, sakit sa puso, at pagkakaroon ng thrombosis para sa mga kababaihan. Pangatlo, buwan ng Marso. Lahat ng tao na pinanganak ng Marso ay malapit sa pagkakaroon ng hypothymia o mataas na antas ng kasiyahan o enerhiya. Lahat ng pinanganak ng Marso, Abril at Mayo ay madalas masiyahin at optimistic. Ngunit, ang mga taong pinanganak dito ay dapat hindi baliwalain ang kanilang mga sarili. Ang mga lalaking pinanganak ng Marso ay maaaring merong asthma, katarata, o sakit sa puso, habang ang mga babae naman ay rheuma at constipation. Pang-apat, buwan ng Abril. Gaya ng Marso, parehas lamang ang pag-uugali ng mga taong ipinanganak ng Abril. Ang pagkakaiba lamang ay ang sakit na nakaakibat dito. Ang mga lalaking pinanganak ng Abril ay malapit sa pagkakaroon ng osteoporosis, thyroid gland problems, at asthma. Ang mga babae naman ay dapat maging alisto sa pagkakaroon ng bronchitis, tumors, at osteoporosis. Panglima, buwan ng Mayo. Ang mga taong pinanganak ng Mayo ay kilala sa pagiging masipag at may ambisyon sa buhay. Subalit, kilala din silang mga magagastos at emosyonal. Madali din silang magalit ng mabilis. Ang mga kalalakihang ipinanganak ng Mayo ay malapit sa pagkakaroon ng asthma, diabetes, at depresyon. Ang mga babae naman ay osteoporosis, constipation, at mga malalang allergies. Kamusta naman ang lahat? Nabanggit ba ang mga sakit mo dito? I-comment mo naman sa comment section sa ibaba. At tandaan, mag-thumbs up din. Pang-anim, buwan ng Hunyo. Hindi nakakapagtaka na ang mga taong ipinanganak ng summer season ay tinitingnan ng lahat ng positibong antas. Sumakatuwid, ang mga taong pinanganak ng Hunyo ay malapit sa pagkakaroon ng acyclothymia. Ito ang madalas na pagkakaroon ng mood swings. Sa malalang kondisyon, ito ay maaaring magbunga ng bipolar disorder o kaya naman ay mga depressive psychosis.
Ang mga lalaking pinanganak ng Hunyo ay malapit sa pagkakaroon ng katarata, chronic bronchitis at sakit sa puso. Para naman sa mga kababaihan, rayuma at problema sa pag-ihi. Ayon din sa pag-aaral, ang mga lalaking ipinanganak ng ganitong season ay maliit ang porsyentong magkaroon ng depresyon at 22% na mas mababa ang tiyansang magkaroon ng sakit sa likod. Ganon din sa mga kababaihan. Ayon sa mga eksperto, 35% na mas mababa ang tendensiyang magkaroon ng menopausal problems at 30% na mas mababa na magkaroon ng migraines. Pang-7, buwan ng Hulyo. Ang mga taong ipinanganak ng Hulyo ay maalaga at may debosyon sa kanilang pamilya. Sila ay emosyonal at sensitibo. Overprotective din sila sa kanilang minamahal. Ang mga sakit na maaari nilang makuha ay asthma, rayuma, tumors, at sakit sa leeg dahil meron silang lubhang maraming responsibilidad na dinadala. Pang-8, buwan ng Agosto. Ang mga taong pinanganak ng Agosto ay kilala bilang mga masisipag at motivated na mga tao at may tsansang maging kilala at makapangyarihan. Meron silang karisma na namumukod-tangi sa lahat. Ang mga lalaking ipinanganak ng Agosto ay maaaring makakuha ng osteoporosis, asthma, at problema sa thyroid, habang ang mga babae naman ay arthritis at thrombosis. Pang-9, buwan ng Setyembre. Ang mga taong ipinanganak ng Setyembre ay kilala bilang maiiksi ang pasensya. Pero meron din naman magandang balita para sa mga ipinanganak dito. Mababa ang tsansa nila sa sakit na depresyon o bipolar disease. Madalas sa sakit ng taong ipinanganak ng Setyembre ay osteoporosis at problema sa thyroid. Ang mga kalalakihan ay asthma at tumors naman sa mga kababaihan. Ang pinakamagandang balita, mababa ang tsansang magkaroon ng malubhang sakit ang mga ipinanganak ng Setyembre. Pang-10, buwan ng Oktubre. Maaari kang tumanggi sa sasabihin ko, pero madalas, may kakaibang karisma ang mga ipinanganak ng Oktubre. Samahan ng pagiging romantiko at may mataas na emotional intelligence. Ang mga lalaking ipinanganak nito ay nagkakaroon ng mga thyroid problems at mga migraines. Habang ang mga kababaihan naman ay anemia at mataas na level ng kolesterol. Pang-11, buwan ng Nobyembre. Ang mga taong ipinanganak ng buwan ng Nobyembre ay kilala sa pagkakaroon ng magandang itsura at kilala sa pagiging matatapat sa kanilang minamahal. Sila ay masisipag at may pananaw sa buhay at madalas nawawalan ng personal na espasyo. Ang mga lalaking ipinanganak sa buwan na ito ay malapit sa pagkakaroon sa sakit sa balat, puso, at thyroid. Ang mga babae naman ay sakit sa puso, constipation, at mga varicose veins. Maliit naman ang tsansang magkaroon ng problema sa menopausal stage. Panghuli, buwan ng Disyembre. Ang mga taong ipinanganak ng Disyembre ay kilala bilang magaling makisama. Madali din silang makahanap ng kaibigan at madami din silang tagahanga. Ang mga lalaking ipinanganak sa buwan na ito ay malaki ang tsansang magkaroon ng katarata, depresyon, at sakit sa puso. Ang mga babae naman ay asthma, thrombosis, at chronic bronchitis. At ngayon na ang oras para sa nakakaintrigang bonus. Ano ang mga popular na trabaho para sa birth month mo? Handa ka na bang malaman kung ang napili mo ay mali para sa iyo? Ang mga taong pinanganak ng Enero ay maaaring maging collectors o real estate agents. Ang mga taong pinanganak ng Pebrero ay maaaring maging artista o mga performers. Ang mga taong pinanganak ng Marso ay singers o mga piloto. Ang mga taong pinanganak ng Abril ay mga likas na leader. Ang mga taong pinanganak ng Mayo ay mga politiko o manlalaro. Ang mga taong pinanganak ng Hunyo ay mga CEO o mga scientist. Ang mga taong pinanganak ng Hulyo, mga drivers, architects, o mga performers. Ang mga taong pinanganak ng Agosto ay mga architects o politiko. Ang mga taong pinanganak ng Setyembre ay mga manlalaro o mga high-achieving students.
Ang mga taong pinanganak ng Oktubre ay mga politiko. Ang mga taong ipinanganak ng Nobyembre ay maaaring sikat na artista o mga influencers. Ang mga taong ipinanganak ng Disyembre ay mga dentist o mga alagad ng simbahan. Ano pa man, huwag seryosohin ang mga ginawang pag-aaral. Huwag kalimutan na iba't iba ang panahon bawat bansa sa mundo. At pinaka-importante sa lahat, iba-iba ang mundong ating ginagalawan. Hihintayin ko ang mga comments ninyo. Huwag kalimutan na mag-subscribe, i-like, at i-share ang videong ito sa iyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat mga kapatid.